Recording? Yes. What's up, what's up? What's up? Ano yung topic natin ngayon? Ang pag-usapan natin today ay kung paano mag-transition from breastfeeding to bottle feeding successfully. Yeah. Kung paano namin ginawa. Paano niya ginawa. Oo, yung way namin. Yung way. Kasi mahirap, may ibang mga bata na mahirap talaga. At kami din nahirapan din kami kung paano namin i-transition si Miles from breastfeeding to bottle feeding. So ngayon, sasabihin namin sa inyo kung ano yung way, ano yung method na ginawa namin. Kasi parang yun nga, ano siya yung magandang pag-usapan kasi very, challenging. Hindi naman sa lahat, pero isa siya sa parang yun, challenging. Yeah. So, kami, nakapag-transition kami successfully eh. So, kaya i-share namin yung way namin. Kasi ano talaga siya, problema siya na magandang i-share yung mga solutions. At ito yung isa mga solutions. Ito yung isa sa solution, yung method namin. Which is, sagutin na namin yung tanong. Progression method. Pero i-explain namin yan, i-expound namin yan maya-maya. Hello, kami pala ay si Genre at Ella. Yes. Kami ay first time parents. Ni Miles. Mga OFW dito sa UK. So, ayun. I-share namin sa inyo yung experience namin sa pag-aalaga ng bata. Yung mga natutunan namin para kahit pa paano matuto din kayo. Baka malay nyo, mga matulungan. Gumana din yung method na to sa baby nyo. Kung ito ay currently problem nyo din. Kasi baka right at this moment, merong dyan, first time parents din or kahit hindi, na nagsistruggle at the moment na i-transition yung baby nila from exclusively breastfeeding to bottle feeding. Or kahit combination. Diba? Yes. Yun. Pero basta ang punot dulo niya is, paano tatanggapin ng baby yung bote? So, bago ang lahat, ano yung dahilan na magta-transition tayo from breastfeeding to bottle feeding? Kasi syempre, ang the best talaga is breastfeeding up to 2 years. May iba pa nga more than. So, ano yung situation natin? Oo, kasi syempre iba-iba naman, di ba? Pero yun, isa kami sa talagang believer na breast milk is best for babies. So, kami, hindi lang kami nag-transition to bottle feeding. Nag-transition din kami to formula milk. So, ayun. From exclusively breastfeeding ng from birth until mga 7 months si Miles. Ang reason is, may eczema kasi si Miles. And marami siyang allergies. Tapos, umuwi kami sa Pilipinas, nagpa-allergy test kami doon. Isa yung allergy niya. Isa sa mga allergies niya ay dairy. So, ang dami na naming mga doctors na nakausap, both here sa UK and sa Pilipinas. Iba-iba kasi yung input nila when it comes to parang yung mga allergens na natatransmit from breast milk to baby. So, iba-iba. May nagsasabi na, oo, parang yung mga food na kinakain ko is dumadaan sa breast milk, which is na iinom ni Miles. May nagsasabi naman, especially allergologist, na parang it doesn't matter kung anong kinakain ng mommy. Na hindi siya napupunta sa breast milk. Ganun. Allergologist to sa Pilipinas, tama? Oo. So, lito na kami. Hindi namin alam ang gagawin. And nung time na nag-try kasi akong mag-change ng diet. So, lahat ng mga may allergy si Miles, tinry ko i-avoid or tanggalin sa diet ko completely. Nag-improve kasi yung eczema niya. Hindi naman nawala, pero nag-improve ng drastic, 'di ba? Tapos another reason din is nag-lose kasi ng weight si Miles. So I think parang ang reason kasi nun, siguro dahil na rin sa stressed ako, tas baka bumaba din yung milk supply ko. Who knows? Kasi nagpapump ako tas parang hindi na din masyadong madami yung output. So ayun. So yun yung mga reasons bakit talaga kami
namatay, Labi. Ayun, yun talaga yung mga reasons. Sorry, akala ko namatay yung camera. Yun yung mga reasons kung bakit kami nag-decide talaga na switch to formula and bottle feeding. Yun. Okay. So, ayun. Sa iba kasi mga mommies, ang dahilan kasi minsan is, nung iba, is mag-work na. Yeah. Back to work na. So parang kailangan parang, syempre, may ibang tao na makapag-feed sa baby, 'di ba? Hindi naman porket magba-bottle feed ibig sabihin magba-formula, na rin, milk. So may mga mommies na nagpa-pump, tapos ilalagay sa bote, tapos yun. Kami ganun yung naging scenario namin ng mga 2 months ata si Miles nun, no? Kasi wala lang, parang na-feel lang din namin yung importance na maganda din na parang nakakapag-feed yung daddy, which is si Labi. Nafi-feed niya si Miles kahit once a day, parang which is during the night. So yun na din naman yung nagiging pahinga ko at the same time. So, paano mo ginawa yung progression method at anong month si Miles nito? So 7 months si Miles nung finally nag-decide kami na mag-switch na to formula. So dun, balik kasi nga, since na-mention ko kanina na mga around 2 months si Miles, nagtitake naman siya ng bottle. Although breast milk yung laman, walang problem sa kanya. Actually, first try pa nga lang namin ng bottle yun which is Lancino na brand. Hindi na kami nag-try ng other brands. Yun na. Ano naman niya kaagad? Parang tinake naman niya kaagad. Walang problem at all. So, dahil nangyari yun, tas siguro hanggang mga 4 months siya, ganun yung setup namin. So, nung umuwi na kami ng Pilipinas, nawala na yung ganung setup. So, back to breastfeeding na ulit kami. Exclusively breastfeeding. Akala ko, dahil nandun na nga yung yung skill niya na mag-drink via bottle, akala ko hindi na mawawala yun. Pero yun nga, namang around 7 months na si Miles, ayaw na niya i-take yung bottle for some reason. Nung magta-try na kami mag-introduce ng formula milk. Pero, nung una naming try talaga, as in yung first attempt namin nung 7 months siya, breast milk pa rin yung laman ha. Hindi formula. Kasi isa sa dahilan yun kung ba't ayaw ng baby yung lasa ng formula milk. Iba sa breast milk. So, isa yun sa magiging dahilan kung bakit parang magre-resist yung baby. So, yun. Breast milk, tinry namin sa bottle. Ayaw niya talaga yung bottle. At all. Diba? Kahit gutom siya. Akala natin madali lang dahil nagawa na niya before. Dati. Tapos? Ayun. Tapos, so, ang tagal din nun. Nahirapan kami. Nag-try kami ng iba't ibang bottles kasi nga nababasa din namin, may mga moms din na parang nagsasuggest na parang try iba't ibang bottles, iba't ibang level ng teats or ng nipples, ganyan. Yung size ng nipple kung palaki o pahaba o basta yun. So, ang mga kasi dito, yung mga sikat kasi dito, Tommy TP, Dr. Brown's, ganyan. Meron din naman sa Pilipinas. Yun, so na-try namin yung Tommy TP. Na-try namin yung Avent. Tapos, nag-try, dahil umuwi kami sa probinsya, sa Leyte, nahirapan kami maghanap ng mga bottles doon. So, may na-try kami isa, ang brand niya is Nurture. 20 pesos lang ba yun? Hindi yung 20, yung Nurture. Yung 80 yun. Bas, may siya, hindi siya yung mumurahin. Kasi na-try din namin bumili ng mumurahin tapos, yung Nurture, tinake niya, pero dapat breast milk ang laman. Yun. So, doon nag-start yung progression. Actually, yung sinasabi namin progression is, hindi siya, yun, parang another factor kasi yung magta-try ka ng iba't ibang bottle Kasi nga, depende sa baby, di ba? Kung anong gusto nila. Pero other than that, dahil nga ang main parang issue kung ba't ayaw ng baby
uminom ng formula milk is dahil nga nadidistinguish nila na iba yung lasa ng formula sa breast milk. Na actually, tinikman ko din eh. Tas na-compare ko din talaga yung difference. Lalo na yung gatas niya ay hypoallergenic. 'Di ba? Nutramigen, meaning pangit yung lasa niya compared sa ordinary. Yung dairy talagang dairy talaga na formula. Milk. So, ayun. Factor din yun na pangit yung lasa. Yun. So, ang ginawa ko is, kasi yun nga, nagbabasa-basa ako, tapos mga nagtitingin-tingin ako ng mga parang yung mga, ang tawag dito? Mga conversations ng mga mommies na may mga same problem, ganyan. So, nakita ko, parang pwede mo i-try na i-mix yung breast milk sa formula milk. Pero, may kasi akong site na La Leche League yung pangalan. Tapos, ayun, basta, in short, naghanap ako ng ng parang, para to make sure lang na safe siya paghaluin. Naghanap lang ako, parang assurance lang ba? Ganun. Naghanap lang ako ng mga articles na parang magsasabi na safe siyang paghaluin. Safe naman. Ang only, lang talaga, ang only parang no is, gagamitin mo yung breast milk na pangtimpla sa formula milk. So, to make it simple, maganda na timplahin mo na muna yung formula milk, tapos prepare mo yung breast milk, tapos saka mo sila paghaluin. Ayan. Hindi sabay. I mean, hindi hindi mo gagamitin yung breast milk as parang tubig. Parang tubig. Oo, yun. So, timplahin mo separately yung formula milk, tapos saka mo siya ihalo sa breast milk. Yun. Yeah. So, yun yung tinatawag na progression method. Meaning, magmimix ka ng formula at saka breast milk na may percentage na mas malaki muna ang percentage ng breast milk. Kasi nga mas gusto niya yung breast milk. Oo. So, mga ilang percentage yung breast milk nung una? Nung una, 70%. 70-30. Ganun. Nung una, parang yung pinakauna, mas marami talaga eh. Oo, mas marami. Siguro mga yun, mga 90-10. 90% breast milk, 10% formula. Kasi parang tinatry ko lang talaga eh. Parang, uubra ba? Parang ganun. Maloloko ba natin to? Naloko naman siya nung una. Matalino pa naman sila. Tapos siguro mga, less than 1 week eh, yung apart. Siguro mga 3 days, ganyan. Dinagdagan na ulit namin yung formula. Hanggang sa nag 50-50, 50% breast milk, 50% formula milk. Tapos hanggang sa yung breast milk is 20% na lang. Tapos hanggang sa totally wala ng breast milk. Pero yung buong process na yon 1 month 1 month total. 1 month yun. Tapos another, so nung finally, umiinom na siya ng formula milk, pure formula milk sa bottle. Ang next na naging struggle namin is yung nighttime. Kasi naglalatch talaga siya sa akin ng yung madaling araw. So, yun yung isa sa parang pinakamahirap tanggalin. Kasi siya parang naging comfort na niya yun eh. Hindi na lang siya basta gutom. Like, gusto lang niya para antukin, makatulog, ganun. So, paano ginawa mo? Wala, miraculously. Siguro dahil nga nasasanay na siya sa bottle. Isang one night, parang na lang. Tinake na lang din niya talaga yung bottle. Pero din siya, matagal din siya. Siguro may mga 2 weeks din na process. Parang ganun. Pero try lang ng try. So, marami lang din talagang masasayang na milk. Pero nung una pala, nakalimutan kong sabihin, tinry ko din siyang i-feed ng bottle na breast milk yung laman. Ayun lang. Para lang talagang yun nga, i-take niya. Pero may mga masasayang talagang milk sa process. Both breast milk and formula milk. Tinry mo bang gutumin? Hindi ko malala. Tinry natin gutumin. Hindi talaga. Pag ayaw niya, ayaw niya. So, yun yung, although iba-iba naman ang baby, diba? Pero si Miles, talagang gutom siya, iyak lang siya ng iyak. Pero kahit anong gawin namin, ayaw niya talaga yung bottle ng time na yun. So, pag ayaw niya talaga, ayaw niya. Kailangan talagang
May mga nabasa din ako na kapag, yun nga, may itatry ka na, sa baby, maganda good mood sila. So, kaya parang naisip namin na, baka maganda, hindi siya gutom na gutom. Kasi syempre pag gutom na gutom ng baby, cranky. So, parang hindi siya open to, ano mo yun, hindi siya open to new, mga ideas or new experience. Ganon. So, ayun, tinry namin na parang good mood siya. So, parang kakakain lang niya or parang natry din namin yung nag-feed siya ng konti. Hindi lang full. Hindi nga lang siya full. Ganun. Tas parang bagong gising, hindi rin siya inaantok, ganyan. Yun. Ano lang talaga, trial and error. In short, experiment. Kasi iba-ibang kung ano yung mga gusto bata. ng baby. Pero, ano lang talaga, just be patient. Tapos, yun nga, parang isipin mo na lang, marami talagang masasayang. Like, masasayang na bote. Kasi magta-try ka eh. So, pag ayaw ng baby tong bote na to, try mo naman ng iba, ganun. Marami ring masasayang na milk. And, syempre, yung oras din. Kasi, kumbaga parang may mga times na magta-try ka tas hindi talaga effective. In terms dun sa masasayang ang bote, ngayon, na si Miles, 11 months, hindi na siya maarte no, sa bote. So, ibig sabihin kung yung mga nabili nyo, pwede pang itry. Pwede pa rin itry, magamit pa rin. Oo. Ngayon, oo, tama. Kung ano lang yun nandyan. Although, ngayon, talaga yung pinaka nahiyang niya is yung Avent. Pero okay din siya sa Tommy TP. Yung nurture na gamit pa rin niya yun. So yun, from 7 months hanggang ngayon, bote na siya at bote na talaga siya. Bote na siya. Na niya. As in. Hindi na niya kilala yung dede. Tapos, hindi na niya kilala. Hindi na niya kilala. Tapos, also, parang nung nag-switch nga kami sa formula, parang 1 week lang ata or 2 weeks, nag-gain na talaga siya ulit ng weight. So, parang isip namin, pumayat nga talaga siya. So, nag-drop nga din siguro talaga yung milk supply ko. Ano pa man din yun, sa Pinas talagang umiinom pa man din talaga ako ng mga malunggay, concentrate. Yung nutrients din, di ba? Bawas din talaga dahil yun. Ang dami kong hindi kinakain. Yun. So, ayun. To summarize, yung progression method ay pagmimix sa atin dahil magpo-formula tayo, pagmimix ng breast milk tsaka formula na may percentage hanggang sa pakonti na lang yung formula breast milk hanggang sa so 100% na yung formula. Yun. Parang lolokohin mo siya. Na breast milk pa yung iniinom niya. Nagulat na lang ako. Hindi ko na alam na yung pinadede mo na pala sa kanya ay 100% formula na pala. Tapos, yun, indede lang siya, no? So, pero yung first ever na, na pure formula, tas hindi pa kami nagpo-progression. As in, yung siya, gumaganon talaga siya, di ba? Nasusuka talaga siya. Naduduwal siya. As in, ayaw niya talaga yung lasa. Yun. So, yun yung progression. Yung dahan-dahan nating parang tinanggal yung breast milk doon sa hanggang sa masanay. So, ayan. Yan po yung idea. Sana may natutunan kayo. Yes. sana may mga matulungan. At unang video pa lang namin to. Malay mo ang susunod ay bakit bote ang gamit natin? Bakit glass bottle ang gamit natin? Another Hindi another plastic. topic yan. Kasi si Miles, glass. Ngayon, may mga plastic din kami. Pero parang 20% na lang yung gamit namin. 80% glass bottle yung gamit during the namin. day talaga. Yun. So, ayun. That's another topic. Yeah. Thank you for watching. Thank you for watching. Babush. Bye.